yung sitwasyon mong ganyan, wala tayong ibang aasahan. Alam kayo dyan. Ansan na to? Andiyan ka pa ba, sis ano? Andiyan pa ba kayong dalawa? Meron akong gustong basahin dito. Tapos ikakat ko na lang. Tapos, pwede kayo mag-opinion. Nasaan na to siya? Basahin natin to. Para ikakat ko nandito anong oras to. Para makita ko. Minsan kasi, hindi ko mahanap. Ang gusto ni TikTok, kinakat mo lang siya ng minutes by minutes. Nasaan na to? Wait. Nasaan na yung, ayan. Basahin natin tong kaya i-message ko na lang yan siya. Hindi na ako nagpapangalan dito eh. Wait lang, basahin natin. Ito. Hello, silent viewer niyo po ako. Bago ko pa lang po na-meet si Afam last December sa dating site. And nag-meet kami nung Feb sa Pinas. Masaya and sobrang bait niya. Tipo husband material talaga. Pero nung bumalik na po siya, parang less talk na kasi kahit gusto namin yung isa't isa, complicated pa din kasi yung career and family ko, di ko maiwan. Gusto niya na kasi mag-settle down, kaya friends na lang yung label namin. Go with the flow na lang po ako para di din ako ma-hurt gaano kahit na-attach na kami sa isa't isa. Nakakahinayang lang kasi di nag-work talaga. Gusto ko po sana humingi ng advice, kaya through PM po ako nag-send. Introvert po kasi ako. Thank you po. Diba? Hindi ka masyadong introvert. Nakayanan mo mag-affirm eh. Okay lang yan, be. So, last December, nag-meet kayo. Last December sa dating site. December, January, Feb, nag-meet na sila sa Pinas, no? So, if you feel na husband material naman, ito yung sinasabi, pinag-uusapan natin kanina. Kasi, parang guilty naman tayo lahat nito, no? As Filipino. Lalo kapag nag-work ka na, yung ganyan. Mas yung drive na makapag-provide, makatulong sa family. Like yung sa kanya, yung career, and yung family niya, hindi niya kayang iwanan. So maybe, pinag-uusapan nila nung iyong afam, no? Cut ko na lang to. Maybe yung pinag-uusapan nyo yung inyong afam, medyo na-overwhelm ka na. Okay, hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan. Paano sila? Diba? Paano yung career ko? Paano ako? Paano yung family ko? More than anything, ang pinoproblema mo dyan is yung sa family mo, no? So I'm guessing, baka ikaw yung ang tawag dito, breadwinner sa inyong family. So, pag sa ganyan yung case kasi, dito pumapasok yung we live with our choices. Kung minsan, may mga choices tayong kailangan natin pagsisihan. But we have to face it. Kasi, choice natin yun. Walang ibang pumili. Diba? Naiintindihan kita na gusto mo makapag-provide sa family mo. Pero yung kaninang pinag-uusapan namin. And ito, I've learned this nung tumatanda na ako. Ang pinaprioritize ko, yung sarili ko, yung peace of mind ko, at kung anong gusto ko, and yung happiness ko above all else. Kasi yung family natin, okay, gusto natin sila, mahal natin sila, but at the end of the day, kailangan mas mahal natin yung sarili natin, no? So it's never selfish to think about yourself, to think about your future, and kahit na di ba, huwag na muna yung sobrang futuristic na pag-iisip, yung at this moment, kung gusto mo tong tao na to, why not? Diba? Yung iba nga hahamakin ng lahat, masunod ka lamang, diba? Pero, syempre, iba-iba tayo ng pananaw. Hindi ka naman namin pwede sabihin na, sayang naman yun. Seryoso naman sa'yo. Choice mo yan eh. Kung pinili mo yung career mo and yung family mo more than him, wala tayong magagawa. Diba? Kung nasaktan ka, it's your choice. So, maybe, live with your pain. And, diba, be okay with it. Diba? Sa mga yun, bago pa lang yan siya, nanghihinayang ka. Tapos sabihin, friends, maybe, para hindi mas masakit sa'yo, ang gagawin mo dyan is, cut na lang. Kasi mahirap yung mag-LDR kayo, tapos friendship, pero syempre ikaw, gusto nyo isa't isa. Kaya lang kasi, yung mga foreigner na ganyan, mabilis mag-move on. Ayaw mo naman na dumating dun sa point na, hoping ka pa na, lagi pa naman kami nag-uusap, na active pa naman, wala nga lang kami label, friends nga lang kami. Pero baka, soon or maybe, after a year, mga ganito, pwedeng maging kami pa. What if dumating dun sa point, hindi naman yan sila Lalo kung marrying type na, gusto na, kasi 45 na, gusto nang mag-asawa. Baka gusto nang magkaanak, gusto nang mag-settle down, gano'n na yung
program na nasa utak niya. So kung hindi ka available, hindi naman sila yung tipo ng ibang tao na masa-stagnant yung pamumuhay, masa-stop yung buhay dahil ayaw mo. Dahil sa ganito, sa ganyan. Kasi kung yung feelings na de-develop naman yan, sila dito more on practical and more on sa future sila nagfo-focus. So kung gusto niya ng maging married na, magkaroon ng relationship, hindi mahirap for him. So now, kung magiging stay in a friendship relationship kayo na ganyan, tas lalong meron kayong communication pa, baka masaktan ka pa ulit. Kasi syempre, di ba, parang nasa lang siya, standby. Feeling mo, baka mamaya mailagay mo siya sa standby. Pero siya, pwedeng move on na. And pwedeng talagang friends lang kayo. So, mas masakit for you in the long run kung magsistay kayong friendship. Total naman, nakapag-decide ka na and mas pipiliin mo yung career mo and yung family mo. So, I say na maybe it's time to fully let go. Diba, mga be? So, I feel na masakit talaga yung ganyan, yung mamimili tayo. Kasi, diba, bakit hindi po pwedeng, lahat? Hindi mo pwede yun, diba? Kasi, malayo kayo. So, kailangan mong, for you, na makasama siya, kailangan mong mag-sacrifice na umalis sa Pinas, diba? Kailangan mong, talaga, to be with him. And syempre, pag binaiwan ka, hindi ka naman pwedeng kaagad-agad na makapag-work dun sa kanya. And kahit na siguro pwede kang mag-work, think na yung asawa mo baka hindi pabor dun sa setup na laging tumutulong sa pamilya. Pero kung yun nga, like I said, kung ikaw yung breadwinner, mahirap talaga. Lalo kung maraming umaasa sa'yo, no? Pero eto lang yan, be. And maraming tayong naririnig ng mga gantong mga story, no? Na tumanda at tumanda, diba? Ang inisip pamilya, ang iniisip makatulong, pinag-aral lahat yung mga kamag-anak, mga ganto, gandan. Tapos nung matanda na, hindi na pwede makapag-work, mag-isa. So, diba? Isipin din natin minsan. Kasi hindi natin diba? Huwag tayong sumugal na, okay, tinulungan ko naman to. Pag tumanda ako, aalagaan ako. Ang daming mga magulang na hindi na inintindi ng mga anak nila. Diba? Madami nga sa mga, hagdan ng walang, tahanang walang hagdan na talagang totally inabandon ng kanilang mga anak. So, hindi na siya guarantee kahit nga anak mo eh. Diba? What more kung relative mo lang na natulungan mo. Diba? Mahirap. Yung ikaw yung tatanda, mag-isa ka, and ayaw mo dumating dun sa point na sana, diba? Yung regret, mahirap na, hindi mo na siya pwedeng bawiin. So, kung dapat mga ganito pa lang, na-analyze na natin kung saan natin gustong yung buhay natin eh. Kung mabubuhay tayo para kanino. Kasi hindi man tayo pwedeng mabuhay na habang buhay na lang tutulong sa pamilya. Lalo na kunyari mga kapatid mo yung mga ganyan. Pare-pareho naman kayo eh. Diba? Kung kompleto yung body parts mo, kompleto din naman yun sa kanila. Kung ano yung capability mo, kakayanin din naman nila yan. No? Nasa tao talaga. Minsan kasi kakatulong natin. Nakakalimutan natin yung sarili natin. And bukas makalawa, gigising tayo, mag-isa. Tapos malungkot ka, doon ka na magsisisi. No? So pag sa mga ganyan, be, I pray na diba? You find it in your heart na i-forgive mo din yung sarili mo na sa choice mo. Kasi choice mo yan eh. No? And yung siguro ngayon nasa point ka na ng ganyan na naranasan mo na ang hirap pala na torn between sa pagpili ng magpapaligaya sa'yo or sa pamilya mo, no? So maybe next time na may dumating na mas tamang tao sa'yo, alam mo na kung paano mo i-adjust yung priorities in life mo, no? So all the best sa'yo, be, and God bless you. I hope na you find it in your heart na maging at peace kung anumang season ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Okay? God bless you. Asan na to? Seryoso tayo. Okay, diba? Seryoso tayo dito. Mahirap. Kasi kaya sila dito siguro sa US na more on sa emergency fund, more on sa savings, and meron pa silang si senior care na pinag-anuhan. Like yung sa asawa ko, sis Petey Baker. At napag-usapan namin, Grace, yung masabawat sa senior care. I'm 6'1", you're 5'1". So kung matanda na ako at kailangan ko na yung ganun, paliligo, pag ganoon, I don't mind. I won't take it against you. I won't feel bad kung ipupunta mo ko sa senior care. Kasi alam kong mas kaya nila akong alagaan dun kesa sa'yo. I don't wanna be a burden for you. Mag-asawa kami nito pinag-uusapan namin to. Sabi ko sa kanya, ano ka ba? Sabi ko, kaya ko naman yan, no. Kasi, di ba, mga ganoon.
Sabi niya, pwede man akong dalaw-dalawin, mga ganito, mga ganyan. Kasi alam ko kung ano yung magiging magiging, di ba? And mas marami na daw siyang, syempre, aware sila sa mga senior care, mga dati assisted living, yung parents niya nung dalawa yun sila. Assisted living sila para may nagmo-monitor nung kung ano man kailangan na dyan. Kung may emergency man sila, may pinupush lang na button, mga ganun, mga ganyan. So sanay sila sa ganong mindset na kaya hindi sila umaasa sa mga anak nila. Diba? Hindi sila umaasa sa utang na loob na, hoy, tinulungan kita. Dapat tulungan mo ko. Kasi most of the time, diba? Wala ka talagang aasahan eh. Magugulat ka na nga lang sa iba na, nung nangangailangan ka, tinulungan kita. Tapos ako itong, diba? Wala. Dead ma. May mga ganun. Pero wala tayong mga Diba? Yun nga, we live with our choices. Kung nagpahiram ka noon, kung nagtulong ka noon, wala ka dapat hihinging kapalit. Kasi, huwag kang diba? Don't bet na pag ako naman, meron ganito, ganyan. Hindi. Dapat nag-iisip ka rin for you. Para kahit wala pa, at least ikaw, on your own, kaya mo pa rin mag-survive. Lalo kung nyari, matanda ka na, kung may na-save ka naman, mga ganyan. Kaya sabihin na, di ba? Lalo sa Pinas. Pag matanda ka na, wala kang mag-aalagang anak sa'yo. Yung iba nga anak mismo di ba? Nag-abandon. Ang daming anak, pero ni isa walang tumulong. Di ba? Mga ganun. Pero kung meron ka para sa sarili mo, maybe, kaya mong mag-hire ng kung saan, or maghanap ka, like dito. Yung sa senior care na ng ganyan, no? Meron kang plan na babayaran. So, yun. All set ka na. Alam mo na. Kasi, di ba, dito nga sa kanila, kunyari may sakit ka. Tapos alam mo nang papunta ka na doon para hindi ka na maging burden din ng family mo. Papapunta ka sa parang asylum ba yun? Or saan na ganoon? May something silang ibang lugar para sa ganoon na yun yung mga taong inalagaan na kasi malapit ng mag-goodbye sa earth. Diba? May mga ganyan. So, nire-ready. So, sila dito, ganun yung mindset nila na at the end of the day, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo. Diba? Kahit meron ka pang ganyan. Kasi yung mindset na asawa ko na ayokong pahirapan ka. And ayoko din kasi alam kong pinakita